Nagsa-series po tayo ng eschatology and today tatalakayin po natin yung the rapture of the church. So, meron pong tatlong views. There are three views on the second coming of the Lord Jesus Christ. Yung isa pong view, yung tinatawag na premillennialism, which is based on the literal interpretation ng Revelation chapter 20 verse 1 to 6 sa New Testament, which describes Jesus Christ's reign in a period of 1,000 years. Yun po yung premillennialism. Pangalawa po yung tinatawag na postmillennialism. This is based upon the belief that after a period of severe tribulation on earth, the Lord Jesus Christ will visibly and bodily return to earth. At yung pangatlo naman po ay amillennialism, na ang sabi po nila, Revelation chapter 20 verses 1 to 6 should not be taken literally. Ito po sila, no? But I am going to preach to you, or I have been preaching to you doon po sa view ng premillennialism. Kasi po, premillennialist ako, no? Hindi po lahat ng mga Christians ay nag-a-agree sa views po na ito. Meron po ako nakausap na isang pastor dito po sa Roma. Ano siya po? Amillennialism po siya. So, ako po ay pre-millennialism, no? Naniniwala po ako doon sa literal na interpretation po ng Revelation chapter 20 verse 1 to 6 na sa second coming po ang Panginoong Jesucristo ay dadating po siya bodily and He will rule together with the saints. Kasama po tayo. So, ang topic po ngayon ay rapture. What is rapture? Is it biblical? Biblical po ba ang rapture? Kung titignan po natin sa ating Bible, ang salitang rapture, kahit po magdamag po tayo dito, wala po tayong makikita na word na rapture. Kagaya po ng word na Bible. The word Bible is not found in the Bible. The word Trinity is not found in the Bible. The word rapture, hindi po yan matatagpuan sa Bible po natin na English. But the concept of the rapture is in the Bible, and at the same time, the word rapture ay matatagpuan po hindi sa Bible natin, kundi doon po sa translation from the Greek to Latin, which is called the Latin Vulgate, na sinulat po or translate po ni Jerome. At ang salita pong rapture po dito ay nanggaling po sa salitang rapiemur, from the word rapio. Kaya doon po natin makikita sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 sa Latin Vulgate yung salitang rapio, no? Nang ibig sabihin ay rapture. But in the Greek word, the word is harpazo. And the word harpazo occurs 14 times in the New Testament with 4 meanings. Yung salita pong rapio, yun po ay nung translate ang Greek sa Latin. Okay? Pero po, sa Greek word, ito po ay salitang harpazo. Ito po ang kanyang kahulugan. Number 1, harpazo can mean to carry off by force. Okay? Christ will use His power to remove the living and the deceased believers from our last enemy, which is death. Pangalawa, yung salita pong harpazo can mean to claim for oneself eagerly. Christ purchased us with His blood and He will return to claim those who are His. Di po ba kapag tayo ay may gustong-gusto na bibilihin? At kapag nabayaran natin, gusto po natin agad-agad, yun pong binili natin o binayaran natin agad mapasa atin. Okay, that's the meaning of harpazo. And another meaning of harpazo can mean to snatch away speedily. Okay? The rapture will occur according to 1 Corinthians chapter 15 verse 52 in the twinkling of an eye. No? Sa isang kisap mata, aagawin tayo ng Panginoon. At pang-apat, harpazo can mean to rescue from the danger of destruction. I-rescue tayo bago po magkaroon ng
ng destruction. So this meaning supports the idea that the rapture will save the church from experiencing the Great Tribulation period, which is 7 years. 7 years, 1 year is 360 based on the Jewish calendar. Hindi po 365 years, but 360 as stated in the book of Daniel. So ang salitang rapture po, or rapture, will be the next event in Bible prophecy. Ito po yung susunod na sa Bible prophecy na mangyayari. At excited po tayo na mangyari po ito kung tayo po ay nasa Panginoon. It is the next event sa Bible prophecy po natin. And it will end the church age. And it will spark the beginning of end times. So meron po tayong tatlong view about the rapture. Again, hindi po magkakapareho ang mga Kristiyano sa view po ng kung kailan ba ang rapture. Ang una pong view ay yung tinatawag na pre-tribulation view of the rapture. Yung pangalawa po ay mid-tribulation of rapture. At yung pangatlo po ay post-tribulation ng rapture. Ano po yung pre-trib? Ang tinatawag po na pre-tribulation, yung pong nangangaral or naniniwala na ang rapture po ay magaganap bago po mangyari yung 7 years ng Great Tribulation period. Ibig sabihin, kukunin na tayo ng Panginoon sa isang kisap mata, at yun po ay pag-aaralin po natin mamaya para hindi natin maranasan yung 7 years Great Tribulation period na mangyayari po dito sa mundo. Yung pangalawa naman po ay yung tinatawag na mid-trib. Ibig sabihin, yung 3.5 mararanasan ng Kristiyano, pagdating ng 3.5 years, aagawin tayo ng Panginoon. Yun po ang ibig sabihin. At ang ginagamit po nilang verse dito ay for the sake of the elect. No? Yung nabanggit na yon. Ang pangatlo naman po ay yung post-trib. Ibig sabihin, lahat po tayo, kasama ang mga mananampalataya, ay makakaranas ng 7 years ng Great Tribulation period. At ang ginagamit po nilang verse dyan ay yung ang mananatili hanggang wakas ay maliligtas. Yun po yung ginagamit nilang verse. But I am here to teach you what I believe na biblical, na based po sa doctrine ng pre-trib. I believe in the pre-tribulation rapture. Na kukunin po tayo ng Panginoon bago po mangyari ang 7 years na matinding paghihirap dito sa lupa. Kaya nasabi ng Bible, do not love the world. Huwag mong mamahalin ang sanlibutang ito. No? Bakit? Iiwanan mo ang sanlibutang ito at lahat ng kasamaan na naririto. At meron po akong gustong sabihin sa inyo na pangalawang bagay. Una kanina, ano ang rapture? Pangalawa, what are the types and shadows of the rapture in the Old Testament? Alam niyo po, lahat ng nangyayari sa New Testament, lahat po yan ay merong shadows. Napag-aralan na po natin na merong shadows and merong types doon po sa Old Testament. And there are many types and shadows in the Old Testament patungkol po sa rapture, subalit ilan-ilan lamang po ang aking babanggitin because this is not an exhaustive study and this is not a Bible school. Pero babanggitin ko po ang ilan sa isang kaparaanan na mauunawaan po natin lahat. If there are types and shadows in the Old Testament, can we determine also whether it is pre-trib, mid-trib, or post-trib? And I believe the answer for that is yes. At magbibigay po ako ng isang halimbawa. Meron pong dalawang tao na alam po natin na na-rapture in the Old Testament. Sino po yung isa? Si Enoch. At yung pangalawa po ay si Elijah. Alam niyo po, marami pong mga tao ngayon na nagtatawa sila kapag binanggit yung salitang rapture. Hindi nila ma-imagine na darating ang panahon na aagawin kayo ng Panginoon, pupunta kayo sa langit. Subalit, kahit po sa Old Testament ay meron ng na-rapture, si Enos, no? Si Enos or si Enoch, Enos Tagalog. Okay? So,
Ang sabi po ng Bible sa Genesis chapter 5 verses 21 to 24, kung gusto niyo pong i-take note at basahin niyo na lang po sa inyong mga bahay, pero ang sabi po doon, Enoch was 365 years old noon, no? And Enoch walked with God and he was not because God has taken him. Kinuha na lang siya bigla ng Panginoon. Hindi siya namatay. Bakit? He walked with God. Sa kalagitnaan ng perverse, sa kalagitnaan ng wickedness, doon po sa lugar kung nasaan siya, kinuha po siya ng Diyos in order to preserve him. Pangalawa po ay si Elijah, 2 Kings chapter 2 verse 11. Then it happened, as they continued and talked, he was with Elisha, yung papalit sa kanya, that suddenly a chariot of fire appeared with a horse of fire, separated the two of them. Pinaghiwalay, kung mapapansin po ninyo yung word na separated. Magkasama po si Elisha at si Elijah, at di ba ang gusto ni Elisha, makuha po niya yung double portion ng anointing ni Elijah, pero ang sabi ni Elijah, kung makikita mo ako na ako ay agawin or kunin, mapapasayo yung double portion ng aking anointing. Pero po si Elisha, napaka-atento niya because he was serious to get the double portion of anointing ni Elijah. Pero ang sabi po dito, they were walking and suddenly, pinaghiwalay sila. They were separated, the two of them, and Elijah went up. Okay? So this is a picture of rapture. Kinuha po siya ng Panginoon. And sabi po ng Bible, by a whirlwind into heaven. Ganun kabilis. And I believe na ang rapture ay kagaya rin po, yun po ang magiging mangyayari sa rapture. Mabilis. No? Hindi ka makakapagbilang ng 1 to 10 kundi mabilis. Okay. Another type is found, hindi po tayo magtatagal, pero another type is found in Genesis chapter 7. Doon po sa kwento ni Noah and the ark. We talked about Noah last time at napansin po natin na si Noah din po ay pinag-warningan at ang sabing gano'n ng Diyos kay Noah, mag-preach ka, mag-warning ka. Kasi ang Diyos po hindi siya nagwa-warning, siya po ay nagwa-warning bago po niya i-destroy ang isang lugar. Okay? And I would like for us to look at 2 Peter chapter 2 verses 4 to 9, which is our text for today. Kasama po sa text po natin sa umaga pong ito. Gusto ko lang pong basahin sa inyo, no? 2 Peter chapter 2 verses 4 to 9. Kung meron po kayong Bible, i-highlight po nyo ito. Ang sabi po dito, for if God did not spare angels when they sinned, hindi niya sila pinatawad, hindi niya sila binigyan ng second chance. Take note of this. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, these are the fallen angels, yung sumama kay Lucifer, no? And committed them to pits of darkness reserved for judgment. Hindi po sila nabigyan ng second chance. Okay? And did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, yung kanya pong pamilya, kaya 8 lang silang naligtas eh. When he brought a flood upon the world of the ungodly. At kung babasahin po natin dun sa Genesis chapter 7, ang sabi po doon, and lifted up the ark. This is a type of rapture. Okay? It is a type of rapture when the ark was lifted up. Kasi kung nanatiling nakablubog po yung ark, hindi rin po sila maliligtas, di ba? So it is a picture, it is a type and shadow, kung naiintindihan nyo po ang ibig kong sabihin. At gusto ko po rin banggitin ang susunod po na verses, dito po sa verse 6, ang sabi niya dito, and if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah,
to destruction by reducing them to ashes. Nasunog, natupok, tinupok ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sa dami po ng kasalanan nila. To destruction by reducing them to ashes, having made them an example. Ginawa po silang example or halimbawa doon po sa mangyayari sa hinaharap. Example to those who would live ungodly lives thereafter. Nung nasulat po ito, mangyayari pa lang. Okay? So they are an example kung paano i-judge ng Diyos yung Sodom and Gomorrah noon, ganun din po ang mangyayari sa hinaharap. Okay? So ang sabi niya dito, and if he rescued righteous Lot, yes, righteous po si Lot. Bagamat siya po ay nagkasala. He was called righteous by God. And if he rescued Lot, oppressed by the sensual conduct of unprincipled men, for by what he saw and heard that righteous men, while living among them, felt his righteous soul tormented day after day by their lawless deeds. Nakita niyo po yung picture ni Lot dito? Lumipat, umurong siya ng umurong, papunta po sa Sodom. Papunta sa kasalanan, no? Namuhay kasama ng makasalanan. Subalit ang sabi po ng Bible, he was what? He was tormented. Ibig sabihin, if you are a Christian and you really hate sin, and when you are committing sin and that you are being tormented by that sin, ibig sabihin, namumuhi ka dun sa kasalanan o namumuhi ka dun sa kasalanan na gawa mo, you are an example of Lot. Na bagamat siya po ay nandun sa kasalanan, siya po ay righteous. Why? Yung spirit niya, ayaw niya. Ang espiritu niya, sa ating buhay, meron dito ang banal na espiritu. Pag meron tayong nagawang kasalanan, alam mo. Sino po sa inyo dito may nagawang kasalanan, tuwang-tuwa ka pa, normal ka pa? No. Ang isang Kristiyano na nakagawa ng kasalanan, hindi mo manaramdaman ang normal ka. You hate that sin. And righteous Lot, sabi niya dito, was tormented day after day. Ibig sabihin, nandun siya, pero wala na siyang magawa kasi nandun siya. Nandun siya sa gate. At gusto ko pong tignan po natin yung kwento, Genesis chapter 19, kasi gusto ko po kasi makita nyo ito, Genesis chapter 19 verse 9 to 11. Puntahan po natin. Genesis chapter 19, yung kwento po ni Lot. Kung naaalala po ninyo, sa Genesis chapter 19, meron pong mga bisita. No? In your Bible reading. Nakita nyo po ba na may mga bisita? And during that time, nakaupo po si Lot doon po sa gate. Ibig sabihin, meron po siyang posisyon. Kaya meron na po siyang posisyon doon. At kung napansin po ninyo, noong gumabi na, pinatuloy po ni Lot, yun pong mga men na ito, pero angels po sila, di ba? Pero men sila, pero angels sila. At ang nangyari po, pinaligiran po ng mga kalalakihan, matanda at bata, yung bahay ni Lot. Why? Because of sodomy. No? Matindi yung kasalanan dito. Alam niyo ibig sabihin ng sodomy? Homosexuality doon po sa Sodom. Okay. Pinalibutan nila kasi merong dalawang lalaki na bisita si Lot at gusto nila sumiping. Lahat sila sipingan po nila yung dalawang lalaking ito. No? Pero anong sabing ganun ni Lot? Sabi niya, please my brothers, do not act wickedly. Verse 7. Verse 8, now behold, I have two daughters who have not had relations with man. Please let me bring them out to you and do
and do to them whatever you like. Only do nothing to these men, inasmuch as they have come under the shelter of my roof. Pero anong ginawa po nila? Nagpumilit po sila doon po sa susunod na verse, sa B. So they pressed hard against Lot and came near to break the door. But the men, yung men dito, ito po yung angels, but the men reached out their hands and brought Lot into the house. Ang translation po nung brought into the house is pulled. Hinata. Yun po yung translation. And with them and shut the door. Kung mapapansin ninyo, doon kay Noah, the door was also shut. Dito po kay Lot, they were pulled, he was pulled, and the door was shut. Okay? Kung nakita po ninyo ang kaugnayan nito. They struck the men who were at the doorway of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves trying to find the doorway. Alam nyo po, tayo po ay pumasok na sa door because we believe in the Lord Jesus Christ. And men are now blind. Kahit na saan nila hanapin yung pintuan, hindi nila makikita dahil sila po ay bulag. At binulag sila ng katotohanan kahit na gaano karaming preaching ang marinig nila dahil binulag sila ng kaaway, hindi nila malalaman or makikita yung pintuan. The Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang sabi niya sa John chapter 10, I am the gate. I am the door. Ako yung pintuan. Walang relihiyon na pwedeng magligtas sa'yo. It is only the Lord Jesus Christ that can save you. So Lot was pulled through a door and Lot is brought into a complete safety. No? Away from the wickedness of the people surrounding the place and the house. At ang sabi po dito sa mga susunod na verse, kung titignan po natin, ang sabi po ng angels sa instruction, tumakbo kayo papunta sa mountain. Yung shortcut ko po kasi mahaba ang verse. Pero dahil nag-Bible reading kayo, naunawaan ko na naiintindihan nyo ang ibig ko sabihin. So ang sabi po ng mga angels, alam nyo, gugunawin ng Diyos ang lugar na ito dahil sa kanilang kasamaan. Pero bago niya gunawin ito, sabi niya, tumakbo kayo papunta sa mountains. It is again a picture of God's warning. It is again a picture of God preserving the righteous, the few righteous, bago niya tupukin ang lugar na yon. Ang sabi niya, go up to the mountains. It is again a picture of rapture. At ang sabing ganun po dito, and so they escape. Sa madaling salita, no? Naka-escape po sila. Hindi sila nagpunta sa mountain, pero nakiusap po si Lot kung pwede doon na lang sa Zoar. Doon so sa malapit-lapit. And so pagdating po nila sa Zoar, tinupok po ng Diyos, pinaulanan na niya ng kanyang judgment ang Sodom and Gomorrah. Verse 24, then the Lord, sabi dito sa verse 23, the sun had risen over the earth when Lot came to Zoar. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah brimstone and the fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the valley and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. Lahat tupo. Verse 26, but his wife from behind him looked back and she became a pillar of salt. Si Mrs. Lot po is a picture of the apostate church. Yung isang paa nasa Sodom, yung isang paa papunta dun sa kanyang asawa. Ibig sabihin, apostate siya. Ano nangyari sa kanya? She was left behind. It is a picture of people who will be left behind during the rapture. Meron bang malileft behind? Meron yung mga nagsasabi, yung mga nagpapanggap na Kristiyano, subalit hindi sila Kristiyano, and we have to be careful how we live. And we have to be careful and be
be sincere with our faith in the Lord. At tanungin lagi natin ang ating sarili, is my relationship with the Lord right? Am I truly saved? O maging kagaya ko yung asawa ni Lot, na ako ay na-left behind dahil mahal ko ang sanlibutan. Ang sabi ng mga angels, do not look back. Dumiretso ka lang. Alam niyo ba kung gaano kayaman si Lot? Gaano karami ang ari-arian na naiwan niya sa Sodom and Gomorrah? Pero nung sinabing mag-evacuate siya, nag-evacuate siya. Pero po si Mrs. Lot, hindi niya maiwan yung pagmamahal niya dun sa ari-arian na iniwan niya. Ibig sabihin, parang hindi ko kayang i-give up ito. And so hindi mo kaya? Alora, maiwan ka. Mahal mo ba ang Panginoon? Sumunod ka sa Diyos. O mas mahal mo ang sanlibutang ito? At ang layaw ng sanlibutang ito, mamili ka. But every time, remember this, every time na magkakaroon ng judgment ang Lord, there is always a warning. Nagkaroon ng warning during the flood. Pero nangako ang Diyos, sabi niya, hindi ko natutupukin ng baha ang daigdig, kaya nga merong rainbow. Pero, hindi siya nangako na hindi niya tutupukin ito ng apoy. And this is a picture of God's judgment again in the future. So, Lot is used as a picture of those in the Lord's church. Hindi lahat ng nagsisimba ay sa Panginoon. Tandaan po ninyo. There will be on that time that will say, Lord, Lord. Pero sasabihin ng itong pinaka nakakatakot na verse sa Bible para sa akin yung nakalagay sa Matthew chapter 7. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ko, kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit. And in that day, many will come to me and say, Lord, di ba gumawa kami ng mga himala? Di ba nag-preach din kami? Di ba nagpagaling kami ng mga may sakit? But the Lord said, away from me, I never knew you. Hindi ba nakakatakot yun? Isang araw, haharap tayo sa Panginoon at ang sasabihin niya, away. Lord, nag-church ako every Sunday sa Rema. Or kapag may okasyon, Lord, ako po ay nagbibigay. Lord, ako po ay nagmimisyon. You know, we can do this without having a personal relationship with the Lord. Pero ang sabi po ng Bible, away from me. I never knew you. I never knew you, ibig sabihin, kahit minsan or kahit kailan, hindi ko kayo nakikilala. Sinasabi mo, kilala mo ang Panginoon, ang tanong, kilala ka ba niya? May personal ka bang relasyon sa Kanya? Tinanggap mo ba siya sa kanyang, sa iyong buhay bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Yung ibang mga tao, kaya hindi nagpapatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Kasi po wala talaga silang relasyon. They really never knew the Lord Jesus Christ. Tinanggap lang nila si Jesus Christ bilang salbabida. Tinanggap lang nila ang Panginoong Jesucristo kasi ayaw nilang pumunta sa hell. Pero as Lord ng buhay nila, hindi nila tinanggap. Jesus Christ should be the Lord ng lahat ng area ng iyong buhay. Lahat ng area ng iyong buhay. Dapat ang Panginoong Jesucristo ang Lord. Punta po tayo sa John chapter 4 verse 1. John saw a door. Doon sa Revelation, the book of Revelation was written by John, and sabi niya, John saw a door. Kagaya po ni Lot. Meron pong door. Okay. At Lot was pulled through the door. Sinabi ko na po ito kanina sa inyo. At punta po tayo dun sa verse 14 ng Genesis. Gusto ko lang pong balikan ulit yun. Pasensya na po. Pero gusto ko pong balikan yun dun sa verse 14 kasi hindi ko nabanggit kanina. Sabi niya, Lot went out and spoke to his sons-in-law who were to marry his daughters and said, up, get out of this place, for the Lord will destroy the city. No? Up.
Go to this place. Because God will destroy the city. Verse 15. Up. Take your wife and your 2 daughters. Diba? Lagi yung salitang up. No, ibig sabihin, it's a picture of the rapture. At doon po sa verse 16, nag-hesitate po dito si Lot nung una. So the men, anong ginawa? Rapture ulit. The angel seized his hand. Medyo parang nag-aalanganin ang ginawa ng angels, grab yung kanyang kamay na parang tara na. No? Imagine nyo po yung pag-ibig ng Diyos. The man seized his hand and the hand of his wife, and the hands of the Lord was upon him, and they brought him out. Sa translation ng Greek ay tereo ek. Kapareho nung rapture. Okay? Out. No? Sa rapture kasi, you will be kept out. Okay? So, ang sabi dito, and brought him outside. At ang sabi po dito, do not look back and escape. Ito po yung nabanggit ko kanina. Tapos gusto pong basahin yung nakalagay dito sa 2 Peter. Ang sabi niya dito, verse 9, then the Lord knows how to rescue the godly from temptation and to keep the unrighteous under punishment for the day of the judgment. You see yung picture dito? God knows how to deliver the godly or the righteous. Doon po sa tribulation na mangyayari po sa daigdig. Kaya po ako, naniniwala po ako sa pre-trib. Na bago po tupukin, o pagbago po magkaroon ng Great Tribulation, kukunin po tayo ng Panginoon because of the picture, the shadow, and the type na nakita po natin doon po sa Old Testament. Okay, punta po tayo sa pangatlo, rapture in the New Testament. There are 3 main verses tungkol po sa rapture or yung pag-agaw sa atin ng Panginoon. John chapter 14 verse 1 to 3. Pangalawa, 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 57. At yung pangatlo, 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Okay, dadandahanin ko po. Doon po sa una, John chapter 14 verses 1 to 3. Sa inyo pong Bible, guhitan nyo po ito. Tignan po natin. John chapter 14, ang sabi po dito, do not let your heart be troubled. Kapag may tribulation ba, sa palagay mo hindi ka matotrouble? Pero ang sabi dito, do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. Pag sinabing Father's house, ito ay expression lang po ng langit. Yun pong ibig sabihin. Huwag niyo pong isipin na ang langit ay parang B&B, no? Or parang hotel. Hindi po ganun. No? Ito po, pag sinabing Father's house with many rooms, ang ibig lang sabihin nito ay napakalaking lugar at lagi kang may posto doon. Yun po ang ibig sabihin ng langit. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, sabi niya, I will come again. Babalik ako. I will come again and receive you to myself. Babalik ako at isasama ko kayo upang sa ganoon kung nasaan ako, naroon din kayo. This is a picture of rapture. No? Nasabi niya, ipaghahanda ko kayo ng lugar at babalikan ko kayo. At kapag bumalik kayo, doon kasama niyo na ako.
There is no way na kapag tayo ay na-rapture, ay mahuhulog pa tayo. Kasama nyo ako kung nasaan ako, nandoon. Yun po ang sabi. 1 Corinthians chapter 15, puntahan po natin. 1 Corinthians chapter 15. Mahaba po ang verse na ito, pero gusto ko lang pong ipakita sa inyo itong part na ito na basahin nyo na lang po sa inyong mga bahay. Pero dito po sa 50 to 57, ang sabi niya dito, 50 to 52, ang sabi niya, "Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God." Alam niyo po itong flesh and blood, ito pong laman natin, this was custom made para lang sa lupa. Kaya huwag niyo masyadong mahalin yung mga mukha. Diba? Okay lang, magpaganda. Ito ay, sabi niya, ano ginagawa mo? May nagme-makeup daw. Sabi niya, pinapaganda ko ang templo ng Diyos. So, tama lang yun. Pero ang ibig ko sabihin, yung pinapaganda natin yan, hindi yan magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung totoo pa din, yun ang magmamana. Okay? Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ibig sabihin, hindi bagay na ang katawang lupa na yan ay pupunta sa langit. Bakit? Ito yung katawan na nasisira. Dahil katawang nasisira, ang bagay niyan yung nasisira din. Okay? Pero sabi niya sa verse 51, "Behold, I tell you a mystery. We will not all sleep, or we will not all die." Yun ang ibig sabihin po dito ni Apostle Paul. "But we will all be changed." No? Hindi tayo lahat mamamatay, pero lahat tayo ay magbabago. We will all be changed. Kailan? In a moment, in the twinkling of an eye. Sige nga, i-blink nyo nga yung mata nyo. Gaano ba kabilis yun? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Iba po itong trumpet na to pag-uusapan po natin itong trumpet na to sa mga susunod na preaching. Hindi ito yung trumpet na yung trumpetang yan tapos ihipan. No? Meron pong meaning yung last trumpet na yan. "For the trumpet will sound, and the dead will be raised, imperishable, and we will be changed." Yan po yung sinabi ni Apostle Paul. Pero ang mas detalyado po tungkol sa rapture ay matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Sige po, puntahan po natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Sabi dito, "But we do not want you to be uninformed." The word there is ignorant. Okay? Kayong mga mananampalataya, hindi ko gusto na kayo ay ignorante tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. That's why isa po ito sa ating dapat na ipangaral para hindi po tayo nawawala o hindi po tayo nadi-discourage sa ating pong buhay mananampalataya. "But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve, as do the rest who have no hope." Verse 14, "For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord." Ito po ay salita ng Panginoon. The word of the Lord. That we who are alive. Actually, ito po ay revelation po ng Diyos. Special revelation po ng Diyos kay Apostle Paul. Kaya sinishare niya po yung revelation na yon sa church ng Thessalonica. Bakit? Kasi po, ang mga nasa Thessalonica, nagwo-worry sila tungkol dun sa mga namatay nilang kamag-anak. Na before yung pagdating ng Panginoon, paano yan? Namatay na sila. Yun po yung context nito. Kaya ang sabi po dito,
For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Actually, mas mauuna. Kung ikaw ay mananampalataya at namatay ka, actually, mas sa proseso, mas una ka pang babangon, at yung katawan mo sa lupa, together yung soul mo, remember, pagkamatay mo, pupunta na kung saan yan, magmimit yan into a glorified body to meet the Lord, sila muna. And then, ang sabi dito, they will rise first, then we who are alive, sa rapture, kung hindi pa tayo patay, kasi ang sabi ng Lord, may mga mabubuhay, may mga buhay pa sa pagdating ko. Those of us who are alive will be caught up together with them. Nakikita niyo po yung picture? Yung mga namatay sa grave, babangon sila, yung soul nila, okay, magmimit in the air together with the Lord, kasama po tayo. Okay? Magkakasama po tayo sa alapaap. We will be caught up. The word there is rapio sa Latin at harpazo sa Greek. Caught up together with them. Magkakasama tayo ng mahal mo sa buhay. Nananampalataya sa Panginoon, kaya hindi kayo dapat mag-grieve. In the clouds. To meet the Lord in the air. To meet the Lord in the air. And so we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. Meron bang pinagdadaanan? What great comfort na hindi tayo taga dito. What great comfort na habang nagkakaroon ng kaguluhan sa mundo, God will preserve us. And God will take us para hindi natin maranasan ang Great Tribulation period. Paul said rapture is a mystery. Mystery! Hindi ito may paliwanag. May papaliwanag ito ng experience natin pag dumating ng panahon na yun. He gained this understanding from a revelation from God. By the word of the Lord. Yun ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. And Paul shared this revelation in order to meet the concerns of the Christians in Thessalonica na yun nga, namatay yung mahal sa buhay, paano daw sila? Okay? But gusto ko lang pong isingit ito para hindi kayo ma-confuse. The rapture and the second coming are not the same. Okay? Baka akala ninyo yung rapture tsaka second coming. Yung iba pinagpapalit. Uy, second coming na. Uy, rapture na. No? The rapture and the second coming are not the same. Okay? Sino sa inyong nakakaalam nun? Kasi yung rapture po, secretly, kukunin tayo. There is no judgment concerning the rapture. Pag anak ka ng Diyos, kukunin ka niya. And the rapture and the second coming is separated by the 7 years tribulation period. Kasi po dun sa second coming, we will be together with the Lord in His second coming because we will rule and reign with Him forever dun po sa millennial kingdom na tinatawag 1,000 years. I-explain ko po yan sa mga susunod po na preaching. I cannot contain everything po sa oras na ito. So yung kaya ko lang pong i-explain, I will try to explain today. So the rapture is different from the second coming. The rapture sets in motion the end time events leading to Jesus Christ's second coming. And the rapture and the second coming, sabi ko nga kanina, magkahiwalay yan kasi bakit? May mga events in heaven and events on earth na mga mangyayari. The purpose of the rapture is to spare the believers from the wrath of God on this earth. Yun po ang purpose ng rapture. Para hindi natin maranasan yung 7 years tribulation period. Sa rapture, God is coming for the church. For the church. But in the second coming, Jesus Christ is coming with the church. Nakita niyo po ang kaibahan niyan?
Doon po sa Revelation chapter 3, babasahin ko lang po na mabilis. Revelation chapter 3 verse 10. Revelation chapter 3 verse 10. The Lord is speaking here sa church niya sa Philadelphia. Okay? Ang sabi niya sa verse 10, because you have kept the word of my perseverance, I also will keep you, tereo ek, keep you from the hour of testing. Yung hour na yan, ito yung Great Tribulation period. I will keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Nakita po ninyo yun? It is a promise of God that i-spare niya po tayo dito. Okay, pang-apat po, why I believe in the pre-tribulation rapture. Bakit ako naniniwala at gusto ko pong i-share ito sa inyo para kayo din ay maniwala? Obvious ba? Revelation chapter 1 verse 19. Sa book, dun sa number 1, bakit ako naniniwala? Kasi po, ang Revelation po ay sinulat ng chronological. Okay? The book of Revelation is written chronologically kung paano mangyayari hanggang huli yan na yun. Yan na yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, itong chapter na to, ito muna. Itong chapter na to, no. It was written chronologically. Bakit ko sinasabing it is written chronologically? Kasi nakasulat po ito sa Bible. Revelation chapter 1, verse 19. Ano bang sabi? Therefore, ang sabi ganun niya kay John the Beloved, John the Revelator, therefore, write the things you have seen, past, and the things which are the present, and the things which will take place after these things. Isulat mo ang mga bagay nito. This is chronological. And by the way, this is the only book in the Bible na may promise ang Lord na kapag pinag-aralan mo to, pag binasa mo ito, lalo na pag ginawa mo ito, there is a special blessing for you. Alam niyo ba yun? Revelation chapter 1. Okay? Makikita po natin yan. Therefore, isulat mo yung nakikita mo at yung makikita mo para sa hinaharap. So, bakit ako naniniwala sa pre-trib? Kasi po, eto yun, no? The church appears, the word church appears in chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Nakita niyo yun? Kung meron kayong libro, kung meron kayong Bible, tignan niyo ang Book of Revelation. Puro church. Doon sa 3 chapters na to, the word church was mentioned 19 times. 19 times from chapters 1 to 3. The church is described. There are messages to the different churches which symbolize the different ages ng church age and the different kinds of Christians. Ito yung sinisimbolize dito. Starting chapter 4, pagkatapos ng chapter 4, doon sa verse 1, after these things I look and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I have heard, like the sound of a trumpet speaking with me, said, "Come up here, and I will show you what must take place after these things." Nakita niyo po yung similarity sa 1 Thessalonians, dito sa Revelation chapter 4, na makikita niyo yung word na voice, yung trumpet. At ang sabi po dito, "Come up here." This is a picture again of the rapture.
Pagkatapos po ng statement na to, you can never find the word church again. Wala ka nang makita na church. Chapter 1, 2, and 3, yun ang church. Lahat patungkol sa church. But right after Revelation chapter 4, pagkatapos ng verse 1, you can never see the word church again. Until chapter 19 and chapter 20. Until the return of the Lord Jesus Christ. And until the kingdom in chapter 20. Kaya naniniwala ako na pre-trib. Kasi inalis na tayo, and what happened next from chapter 4 hanggang sa mga susunod na kabanata? It's all about the Jews and the Gentiles. Lahat yun patungkol doon. And take note, kagaya na sinabi ko, para hindi kayo nalilito pag nagbabasa kayo ng Book of Revelation, there are events in heaven and there are events on earth. At nilagay ko po sa events in heaven ang rapture. Bakit? Because in the twinkling of an eye, doon ka na sa langit. So I consider it na bagamat ito ang nag-i-spark ng events sa earth, sa start of tribulation period, this is the first event na makikita mo sa langit, the rapture of the church. So yun ha. Pangalawa, pasensya na, hindi ko alam kung paano ko i-rephrase, but ganun yun. Bakit ako naniniwala? It's my opinion. Bakit ako naniniwala sa pre-trib? Kasi nga wala na akong makita magmula sa chapter 4 pababa. Doon sa tribulation, wala kang makikita. Meron kang makikita doon na saints, but hindi kayo yun. Those are the tribulation saints. Hindi kayo yun. Okay. Hindi tayo yun. Pangalawa, the absence of any instruction and warning to the church. Di ba dapat wawarningan tayo patungkol sa tribulation? There is no warning. And if we remember, doon po kay Lot, kay Noah, may warning, pero yung warning po before the destruction. Pagkatapos nito, wala na. It is always our blessed hope. Our hope. John chapter 14 verse 1 to 3, sabi niya, do not let your hearts be troubled. Ano man yung trouble mo sa oras na to, hindi mo maipapantay dun sa glory na mararanasan natin kasama ang Panginoon. There is a promise of peace. There is a promise of place. There is a place for you. Prepared by the Lord Jesus Christ. And ang sabi niya, if I have prepared a place for you, I will come again. I will come again and take you with me, so that where I am, you will be also with me. Ang sarap pong pakinggan. Pangatlo po, bakit ako naniniwala sa pre-trib? Because of Jesus' promise to the true church. Alam niyo po, dito sa mga churches na to, dalawa lang yung matinong church. Yung mga nakapag-aral ng 7 churches before, yung naudlot natin na pag-aaral ng Revelation, dalawa lang yung matinong church, di ba? At ito yung true church. It is a promise of God doon sa verse 10, doon sa Revelation chapter 3 verses 7 to 11. Yung message po niya doon sa Philadelphia. Yung sabi niya, I will keep you from the hour of testing that will come upon this earth. It's a promise of the Lord. Okay? Yun po ang reason kung bakit po ako naniniwala sa pre-trib na doctrine. At naniniwala po ako na pwedeng mangyari kahit ngayon ang rapture. Part 5, napahaba? Maikli lang. 3 reasons the rapture could happen today. Anytime. It could happen anytime. Number 1, it is a signless event. Unlike the second coming, no signs will precede the rapture. This is called the doctrine of imminency. That is, the rapture is imminent. It could happen in any moment like a thief in the night. If you knew that the thief is coming, maghahanda kayo.
But the Lord Jesus Christ will come like a thief in the night. At ang sabi po ng Bible sa book of Matthew, sabi niya, dalawang nagtatrabaho, isa maiiwan, isa kukunin. Yung mag-asawa, isang maiiwan, isang kukunin. Hindi lahat maliligtas, hindi lahat mararapture. Nakakalungkot, pero ito po ang mangyayari. Na ikaw na mananampalataya, mawawala ka na lang bigla. At maiiwan yung mahal mo sa buhay na maaaring ang tagal-tagal mong pinipritsan, ang tagal-tagal mo siyang sinishare, but he continued to reject the Lord Jesus Christ. Nakakalungkot po. So, it is imminent, it could happen any moment. Itong tanong, saan mo gustong datnan ka ng Lord pagdating na rapture? Saan? Saang lugar? Anong ginagawa mo sa oras na datnan ka ng Lord? Anong ginagawa mo kaya sa oras na rapture? Nasaan ka? Pangalawa, one reason the rapture could happen today is the rapture is a surprise event. Sorpresa ito. We don't know when Jesus will come. Ang sabi ng Panginoon, no one knows. Kaya naging cult ang Seventh-day Adventist Bakit? Trinay nilang lagyan ng date kung kailan darating ang Panginoon, hindi dumating. 1 Corinthians chapter 15 verse 52, in a twinkling of an eye, binasa ko ito, in less than nanosecond. Nanosecond. Ganun kabilis ang pagdating ng Panginoon. No one knows. It is a surprise event. And so, bakit ko po itinuturo itong last days sa inyo, itong eschatology? Kailangan natin pag-aralan to bits and pieces sa mga susunod po na pag-aaral natin. Pero bakit ko po ito tinuturo sa inyo? In order for us to be prepared. This is preached para hindi tayong maging pinakamagaling na theologian sa impyerno. Okay? Ang ibig kong sabihin, pwedeng lahat alam mo. Pero alam mo lang lahat, wala kang relasyon sa Diyos. O di pinakamagaling kang theologian pagdating sa impyerno, that is not the reason and that is not the purpose while we are studying this. The purpose for us studying this, para magkaroon tayo sa spirit natin ng sense of urgency to share the Word of God to the lost. At magkaroon po tayo ng preparation, magkaroon po tayo ng paghahanda sa ating buhay. Because you know what? Rapture only involves the Christians. Pag hindi ka Kristiyano, hindi para sa iyo. Pero, para sa iyo, in the sense na, kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Jesucristo at hindi ka sigurado na pag dumating siya, makakasama ka, maiiwan ka, para sa ito. Para sa iyo ang mensahe nito. At mamaya, sa ating pong altar call, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, kung sino man ang magmamakahiya sa akin sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin siya pagdating ng panahon sa harapan ng aking Ama sa langit. Pero kung sino man ang magko-confess sa akin sa harapan ng tao, ibig sabihin, tatanggap ka sa Kanya, bibigay mong buhay sa Kanya. Bilang Lord and Savior sa harapan ng mga tao, hindi mo siya kinahihiya. I will also confess you before my Father who is in heaven. So mamaya magkakaroon po tayo ng altar call. If you are not sure about your standing before the Lord, kahit po yung mga nandito sa online, if you are not sure kung saan ka pupunta kapag ikaw binauwian ng buhay, or hindi ka sure na kapag anytime babalik ang Panginoon, at kung ayaw mong maiwan, siguro maganda mamaya, mag-pray ka, papanalangin kita dito sa harapan, for you to be sure. You want to pray the sinner's prayer and receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. John chapter 14 verse 1 to 3 is the address to His disciples. 1 Corinthians chapter 15 is addressed to those who are Christ at His coming. And 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 is addressed to the brethren.
So ang rapture ay para lamang po sa mga mananampalataya. Death is not final. Death is not final. There is an afterlife. If you are not sure of your standing with God, this is an opportunity at huwag kang lalabas dito sa lugar na to na hindi ka sigurado na kapag ikaw ay namatay or kapag dumating ang Panginoon ay hindi ka makakasama. If you want to receive the Lord Jesus Christ as personal Lord and Savior, you can by stepping later dito po sa harapan. At sa lahat po sa atin ng mga Kristiyano, habang tayo po ay umaawit mamaya, why don't you just dedicate our lives to the Lord? At kung ikaw ay nanlamig, bumalik ka sa Panginoon. At kung maaaring you are haunted by guilt because of sin, there is no sin so great that God cannot forgive you. You can surrender yourself to the Lord. You surrender your weaknesses to the Lord. Let's surrender everything to the Lord. God will forgive you. Tayo po natin manalangin. Ama namin, salamat po sa inyong mensahe. Maaaring hindi po namin lahat maunawaan ng mga susunod na pangyayari, subalit ang alam po namin darating kayo. Kukunin niyo po kami lahat ng mananampalataya. And Father, sa oras na ito, habang kami po'y nakatayo, I want everyone to stand for our hemophilia. At habang lahat po kami ay nakatayo, Panginoon Jesucristo, you speak to us and allow your Holy Spirit, Lord, na i-scan kung ano po ang nasa aming mga puso. At kung meron po sa aming po kalagitnaan sa oras na to, ang wala pa pong relasyon sa inyo, kayo po ang siyang mag-udyok upang magkaroon po sila ng relasyon sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, for my invitation, if you are not here, if you are here, kung ikaw ay naririto at wala ka pang personal na relasyon sa Diyos, hindi ko tinatanong kung nagbabasa ka ng Bible, hindi ko tinatanong kung nagpupunta ka sa church. Ang tinatanong ko, sigurado ka ba na nagsisi ka sa iyong kasalanan, tinanggap mong Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, pinagkatiwala mong iyong kaluluwa sa Kanya at handa kang mamuhay ng matuwid sa Kanyang harapan? Yun ang aking tinatanong. At kung hindi mo pa yan ginagawa, inaanyayahan kita dito sa harap. Narito ang Panginoon. I want to pray for you. Do not miss this opportunity because God is calling and the Lord is giving a warning before the destruction comes. Tayo po ay manatiling